Magandang gabi sa ating lahat. Kumusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan at magandang pakiramdam. Ang lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Huwebes na naman po ng gabi at tayo na naman po ay makakarinig ng banal na salita ng ating Panginoon dito sa ating spiritual program o religious program, ang ating gawain ng The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. At syempre, makakasama na naman po natin ang ating butihing pastor, ang isa sa mga pastor ng Valley of Praise. Let's all welcome Pastor Jervin Enriquez. Hello, Pastor. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa ating lahat ng sumusubaybay ng The Blind Unity Official. Yes. Purihin po ang Panginoon at muli na naman tayo nagkasama-sama. Magandang gabi sa iyo, Sister Mary Ann. Magandang gabi po. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Jervin at siyempre sa buhay ng bawat isa. Yan. Magandang gabi sa lahat ng mga nagwa-watch sa ating live ngayon. Mangyari lang pong pakibahagi ang ating live stream na ito upang marami pa po tayong maabot na mga kapatid natin sa ating pananampalataya. Of course, maraming makakarinig ng banal na salita ng Diyos. Of course, Pastor Jervin, kamusta ang ating maghapon? Mabuti po ang Panginoon sa ating buhay at ako po ay gumawa lang ng paraan para makahanap ng internet. Actually, wala po ako ngayon Amen. sa church. Nandito po ako sa bahay ng isang kaibigan na ginamit ng Oh, Lord. Kasi po ay wow. ang akin pong nais ay makapaglingkod sa inyo sa tulong ng Panginoon sa ating Amen. buhay, sa bawat buhay ng bawat isa. Kaya po, praise God, may mga ginagamit ng tao si Lord upang tayo ay Yes. makapaglingkod. Course. Praise the Lord. Mabuti talaga ang Diyos at napakabuti, hindi lang mabuti, napakabuti no po. At Praise maraming God. salamat sa kaibigan ni Pastor Jervin na ginamit niya po pan magkaroon po siya ng internet. Ayan. So, ayan po, mega love shout out sa lahat ng ating mga nagwa-watch. Thank you for coming. Thank you for tuning in na po sa ating programang ito. Of course, sa mga baguhan pa lang sa ating YouTube channel ng The Blind Unity Official, paki-subscribe po ang ating YouTube channel at paki-click ng bell icon upang po ma madali po ninyong malalaman kapag may content po kaming i-upload, especially sa gawain na ito. Of course, ang The Blind Unity FB page, sa mga hindi pa natin followers, paki-follow po ang ating FB page. Ganon din po ang channel ng Valley of Praise. Mayroon pong YouTube channel ang Valley of Praise. Abangan niyo po sa comment section after this live at ilalagay ko po ang channel ng Valley of Praise dahil ginahol na po ang inyong abang lingkod. Kaya hindi na po share po sa comment section. But anyway, God is good pa din all the time. Bagamat maraming struggles, pero patuloy po nating isasagawa at gagawin ang gawain na ito. Nandito na po tayo sa episode 47. Thank you so much sa tulong ng ating Panginoon at syempre sa ating pastor ng Valley of Praise. Ang ating gawain ay nagpapatuloy. Okay po, so dahil po tayo ay medyo alanganin sa ating oras at si pastor po ay mayroon pa po siyang duty. No po, so tayo po ay magpapatuloy na sa ating gawain. Tayo po ay dadako sa ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. At ito'y pagasundan ng opening prayer ng ating kapatid na si Brother Ray Mark Mendoza, ang Vice President ng The Blind Unity. Of course, opening song ng ating The Blind Unity Chairman, ang ating si President Roel Reyes Escollantes. Well guys, paki-like din po ang ating live stream na ito guys upang talagang kung malalaman namin na na-appreciate niyo po ang ating gawain. At abang-abang kayo sa
mamaya preaching ni pastor, pwede kayong mag-send ng inyong prayer request at comment na mga inspiring messages sa ating chat box. Okay po? Amen. So, tayo po'y dadako na sa ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. Just stand by mga kapatid, pakihanda ang sarili at ang ating presensya, umupo na po sa ating kanya-kanyang upuan at tayo po'y sabay at sama-samang magnilay-nilay. Okay po? Maraming salamat po at continue lang pong mag-tune in sa ating programang ito. Huwag po kayong lumipat at lumiban kasi ang lilipat hindi makapakinig ng pinakamahalagang bahagi. Mamaya-maya lang. Okay po, dadako na po tayo sa ating Night Live Devotion Introduction. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Night Live Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati nang kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan. Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig sa Kanyang banal na ebanghelyo at sa ating pagbabahagi nito. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang tagumpay, The Blind Unity Devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Devotion.
Dakilang Ama na may kapangyarihan sa lahat, narito na po kami upang muling makinig sa salita mo. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Sa mga salita mo, Panginoon, sana po ay may sa buhay namin ang lahat na ito upang tumibay pa ng aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, sana maintindihan namin lahat ng aming narinig. Panginoon, ikaw po ang manguna sa amin. Sa bawat isa sa amin, ingatan mo po kami sa araw-araw o sa anumang oras o sa anumang panahon, Panginoon. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Panginoon, pinasasalamatan namin ang mga pag-iingat mo sa amin. Panginoon, ito po ang samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Music Active music and underscore is music power of your love. Music to and live off. Music volume 100. Malapit na naman lumubog ang araw. Dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo'y isip mo'y maglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo namamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayaan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Sa bawat sandali, darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan.
sa iyong buhay. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Alright, maraming salamat po sa makalangit na awitin na binigay ng ating kapatid, ang ating The Blind Unity President, si Mr. Roel Colliantes. At di na po natin patagalin, tayo po'y dadako na po sa ating pinaka-espesyal na gawain, ang ating pagbabahagi ng banal na salita ng ating Panginoon. At sa lahat ng mga viewers at watchers ng ating YouTube channel po, mga mga nag-tune in po dyan, ihanda na po ang ating presensya at atin na pong tawagin ang maghahatid ng banal na salita ng ating Panginoon, none other than Pastor Jervin Enriquez. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi sa iyo, Sister Mary Ann. Muli, sa lahat po ng sumusubaybay sa ating The Blind Unity Official, welcome po sa ating YouTube channel and sa ating Night Live Devotion. Ganda ng boses mo dyan, Pastor. Ang linaw. Medyo kulob po kasi yung lugar niya. Talagang ang galing Lord, na makagkaroon tayo ng ganitong Tuloy, maganda nga po yung area niya. Parang Tama-tama magandang lagi kang nariyan. Tuloy mo ang Panginoon. We're praying na magkaroon tayo ng isang lugar talaga na Anyway. Oo, parang nasa sanctuaryo ka eh. Opo. At bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin at humingi tayo ng gabay sa salita ng Panginoon ating pag-aaralan. Panginoon, dakila ka sa aming buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang gabing ito sa amin. Kayo po yung manguna, banal na Espiritu. Kayo po ang mangusap sa mga nakikinig at sa iyong lingkod, Panginoon, itago mo po sa iyong likuran. At kayo lamang po, Panginoon, ang madakila sa aming buhay. Yes po. Pagpalaan mo, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Purihin ng Panginoon. Welcome po sa ating Night Live Devotion, episode 47. Yay! Purihin ng Panginoon. So, bago po ako magpatuloy, pwede po kayong, kung meron kayong mga katanungan na pwede po sa comment section habang po tayo ay nag-discuss, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ayan po. Sa mga viewers po natin at sa mga ating mga masugid na taga-subaybay ng ating palatuntunan, welcome po kayo. Pwede niyo pong i-like and share ang ating po para po marami po ang makarinig. Ako po ay tuwa at kinagagalak po ng aking puso na kayo po ay paglingkuran. Kaya po lagi po akong excited every Thursday po, lagi po akong nananalangin sa Panginoon upang bigyan tayo ng samahan niya tayo sa ating Night Live Devotion. Yes, amen. Ako po naniniwala na ang Panginoon ay hindi po nalilimitahan ang pagkilos sa mga ganitong pagkakataon. Actually, ang pananampalataya po, sabi po ng Bible na ang pananampalataya po ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, Amen. Yung faith natin, nabibuild siya through hearing and hearing the Word of God. So, wala po siyang, hindi po siya nakukuha sa isang, parang sabihin natin, one click lang or isa-isang pagkakataon. Malaki po ang naitutulong ng ating
pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan lang po ay laging open yung ating heart, laging available po yung ating sarili na tumanggap sa salita ng Panginoon. And before we proceed, nais ko pong batiin ng bawat isa sa mga sumusubaybay ng magandang gabi po sa ating lahat. Lalo na kay Sister Mary Ann na patuloy na Yes ginagamit po. ng Panginoon. Magandang gabi. Yan. Sa ating buhay, kailangan po natin na tayo po ay nagpapatuloy sa pagkilala sa Diyos at sa mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat kung hindi nyo na po tatanungin, dito po natin mapapatibay yung ating pananampalataya. Ang Biblia po ay punong-puno ng kaalaman, punong-puno po siya ng karunungan na hindi masukat patungkol po sa salita ng Diyos. Amen po? So bakit natin kinakailangang pag-aralan ang salita ng Diyos sa ating buhay? Sapagkat tayo po mga tao ay nilikha ng Diyos at wala po tayong ibang function dito sa mundo kundi ang kilalanin siya, purihin siya sa araw-araw. Ito po yung original design ng ating buhay na tayo po ay nabubuhay upang makapagbigay ng kaluwalhatian at kagalakan sa ating Panginoon. Amen. Na may mga pagkakataon na hinahanap mismo ng ating espiritu, hinahanap mismo ng ating puso, hinahanap mismo ng ating budhi, ng ating pagkatao na yung pagyakap ng Diyos sa ating buhay. And yet, marami sa atin, may mga panahon at pagkakataon na para bagang nagiging last option na lang natin si Lord. Madaling lumapit sa Panginoon kapag nararamdaman natin na tayo ay may problema, hindi naman tayo tatanggihan ng ating Panginoon. Laging, God is always available. Pero, ang nais ng Panginoon ay makilala natin siya ng lubusan. Makilala po natin siya at malaman natin yung pangako niya sa ating buhay. Dito po tayo mag-uumpisa sa Genesis chapter 3 na nung likhain ng Diyos ang tao at kung paano pumasok ang kasalanan sa sanlibutan kaya nagkaroon ng magulo. Hindi lang magulo kundi masamang mundo at tila baga parang napakadilim na mga nangyayari lalo sa mga panahon ngayon. Yan po ay bunga lamang po ng pagsuway nating mga tao sa Diyos. Pero purihin po ang Panginoon sapagkat ang Diyos ay laging gumagawa ng paraan upang tayo ay kanyang masumpungan. Sige po, basahin ko po ang Genesis chapter 3. Sabi dito, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Verse 2, at sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit, sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, huwag din ninyo itong hihipuin kung hindi kayo'y mamamatay. Verse 4, subalit sinabi ng ahas, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon, mabubuksan ang inyong mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Okay. Marami po sa atin na naririnig ang salita ng Diyos, tinanggap ang salita ng Diyos, pero hindi po ito nagiging bahagi ng ating pagkatao. Ano po ang ibig kong sabihin? Marahil po ay meron pong katulad ko na nagsasabi sa inyo na mahal po kayo ng Diyos,
ang Diyos po ay mahabagin, lagi niya po tayong iniisip, inaalala, kaya po siya namatay at napako sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po ito nagiging bahagi ng ating pagkatao. Kapag po nagiging bahagi ng ating pagkatao ang salita ng Diyos, unang-una po nating magiging response sa mga katanungan ay hindi natin kailangan ipaliwanag palagi ang ating side sa mga tao na nagtatanong sa atin, kundi ipinapakita natin ng tayo bilang isang mga mananampalataya ay lumalakad doon sa katotohanan. Number one na ginagawa ng kaaway is hahamunin niya. Hahamunin niya tayo. Hahamunin niya tayo kung ano ba yung nalalaman mo, kung ano ba yung kung hanggang saan ba yung kaalaman mo. Number one po yon. And yet, maliwanag po na sinabi ng Biblia na si Satanas at even the 3/4 of angels ay napaniwala niya na mag-alsa laban sa Diyos. Ano po yung ibig kong sabihin? Ang ating pong kaaway, ang dyablo po, ay mas higit na alam ang Biblia kaysa sa atin. Ang tanging paraan upang hindi tayo madaya na ang kaaway is yung lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ang kaaway po, i-challenge niya kung ano yung nalalaman mo. Tingnan natin kung paano nadaya ang babae. Sabi ng verse 6, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakalulugod sa paningin at dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at siya ay kumain. So paano po pumasok ang kasalanan sa sanlibutan? Una po is nung makita lahat po ng kasalanan na po pwedeng gawin ng nating mga tao is yung nakikita natin. Nakikita natin na ito ay mabuti, na akala natin ito ay tama, at ito na po yung ating gagawin. Yung lust of the eyes. Kaya po, alam nyo po, minsan nakakaingit po yung mga katulad natin sa The Blind Unity Official na ipinanganak po na walang paningin, subalit naandyan ang kanilang puso na handang makinig sa salita ng Panginoon. Sapagkat mapapalad pa po sila sapagkat hindi na po nila nakikita ang kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad po kayo na mga taga-subaybay na dinisenyo po kayo ng Panginoon na sa ganyang katatayuan sapagkat alam po natin na ang kalooban ng Diyos palagi ay mas makakabuti para sa atin. Sunod po is yung mabuting kainin, nakalulugod sa paningin. Ano po yun? Yung lust of the flesh. Nag-umpisa yung pagnanasa. Teka lang, na lahat pwede eh. Lahat pwedeng kainin. Pero maliban sa isa. So, number one, na ginagawa ng kaaway is yung i-challenge yung kaalaman mo, and yet, pag nahook ka na, magko-question ka na sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ano pong gusto kong iparting sa inyo na never ever question the goodness of God in your life. Ano man po ang inyong pinagdadaanan, kayo man po ay may karamdaman, pisikal, o nalilimitahan po yung ating kakayanan, katulad nga po na sinabi ko kanina sa mga taga-Blind Unity Official, huwag nyo pong questionin ang kabutihan ng Diyos sa inyo. Sapagkat maaari pong mahulog tayo sa bitag ng kaaway. Next po yung maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito upang kainin at binigyan din ng kanyang asawa. Doon po pumasok yung pride of life ng ating buhay. Na gusto niya natin maging, oo nga naman, hindi naman siguro masama na
maging kapantay ng Diyos, maging katulad ng Diyos na nakakaisip ng mabuti at masama. Pero sa Panginoon po, ulitin po, sa Panginoon po, iniaalaw niya ang mga ganitong pagkakataon pero hindi niya po kalooban. Mabuti na lamang po na tayo ay ibinigay sa atin ng ating Panginoong Kristo sapagkat talagang we are so blessed. Alam niyo po, kung makikita lang po natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo sa ating buhay, talaga pong wala po tayong masasabi kundi ang magpasalamat. Ngayon po, baba po natin sa okay? Ngayon po, sa verse 9, sabi dito, chapter 3, verse 9 ng Jesus, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sinabi, saan ka naroroon? Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halaman at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Alam niyo po, ang nagagawa ng kasalanan sa ating buhay, they feel guilty. They feel not worthy. Marami sa atin na feeling nila hindi tayo kayang ayusin ng Diyos. O kaya naman marami sa atin feeling natin is yung gusto nating ayusin muna yung ating sarili in our own way bago tayo lumapit sa Panginoon. Well, sasabihin ko po sa inyo, mahal ka po ng Diyos. Kayo po mga nakikinig, ano man po yung sitwasyon, ano pa yung kalalagayan na sa buhay, mahal ka po ng Diyos. Niimbitahan po tayo ng Panginoon na sa ating buhay, lagi po yan. Nung nagtago, nung nagkasala ang babae at lalaki, si Eva at si Adan, sabi dito, sapagkat ako'y hubad at nagtago. And then, verse 11, sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikay hubad? Who told you? Ibig sabihin, God wanted a man to confess. God wait until this day, hinihintay ka ni Lord na mag-confess. Until this day, hinihintay tayo ni Lord. At sinabi ng lalaki, so, ang babaeng ibinigay mo sa akin na mga kasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy na ito, aking kinain. Yan. Imbis na magsisi, nagturo. Normal po pala sa ating mga tao na imbis na magsisi, nagtuturo. Okay, tingnan po natin Verse 13, sinabi ng Panginoon sa babae, ano ang ginawa mo? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. So, itinuro niya yung babae at itinuro naman ng babae yung ahas. Yung ahas kasi, yung ahas, walang maituro. Di ba? So, makikita po natin na sa susunod, kung babasahin niyo po ito, napakaganda sapagkat ito po yung beginning kung paano pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at kung paano po ipinangako ng Diyos na ang pagtubos sa kasalanan ng kasangkatauhan ay hindi po matatapos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Na i-prophesy na po ang Panginoong Kristo, Genesis chapter 3 verse 15, maglalagay ako sa iyo ng babae ng pagkapuot sa isa't isa sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Wow! Diba? Na i-prophesy na po. Ito po ang magandang balita na atin pong tinanggap sapagkat tayo po ay palaging hinahanap ng Diyos sa ating buhay. Naman po yung kagaya ko po noon, ako po ay isang lahat po ng kamunduhan ng bitaan, masasabi ko pong nasa akin na. Subalit, salamat po sa Panginoon sapagkat akin pong natagpuan. Ako po'y natagpuan ng Panginoon. At gayon din po, ano man po yung karamdaman, pinagdadaanan ngayon, isang tawag mo lang po. Sapagkat Jesus has already redeemed you and He is still waiting for you. Salamat po sa
Panginoon. Lagi po natin tatandaan na God's grace is always available sa ating po mga buhay habang po tayo ay nabubuhay. Lagi po nating saliksikin ang salita ng Panginoon, pag-aralan, at dito po tayo lalago. And then, some of us here na mga nakikinig, ang susubaybay, you are influenced by worldly influence. Sinasabi ko po sa inyo na kapag nakilala niyo po ang Panginoon, unti-unti magkakaroon po ng switch ng turning point from worldly to godly influence kung pag-aaralan po natin patuloy ang salita ng Panginoon at kung tatanggapin natin ang Panginoong sa Kristo sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon. God bless us all. Magandang gabi po sa ating lahat. See you next Thursday po ulit. Yes po, magandang gabi po at maraming salamat po Pastor Jervin Amen. sa panahon Purihin po na iyo Panginoon. pong iginugol sa ating Thank you, Lord. gawain. Glory to God po. Akagalakan ko po na, kayo po ay paglingkuran. Purihin po ang Panginoon. At kung meron po kayong mga prayer request, pakilatag po sa comment section ay video time. Ipag-pray ko po kayo. Kagalakan ko po na kayo po ay mapagpagdahan. At muli sa lahat po ng subscribers at sumusubaybay sa The Blind Unity Official sa ating night live devotion. Muli ko kayong iniimbitahan na every Sunday live po tayo 9:30 hanggang 11:30. Nasa comment section po ang ating link ng Valley of Praise Global Ministry. Welcome po kayo lahat. Okay po. Thank you, Lord. Yes po at pa-pre-request po sa aking kapatid na nasa ibang bansa po sa Maldives. Ganun din po kay Roxanne na nawa Amen. ay abutin pa rin po ng syempre ng Diyos ang kanilang pangangailangan bagamat nandun po sila at syempre ang akala ng iba po ay pag nasa ibang bansa kasi ay hindi po wala pong problema pero bagamat malayo naman po sila sa naturang gera pero po alam natin na pinoprotektahan po sila ng Panginoon. At yung mother ko rin po sa probinsya na sana po patuloy ipagkaloob ang kalusugan at kalakasan ng pangangatawan. Ganon din po sa bawat isa na naririto sa gabing ito at sa mga opisyal ng The Blind Unity po, opisyalis po na patuloy pong magkakaisa at magmalasakitan, magmamahalan para sa bawat isa po at ng aming matupad ng tuluyan ang aming layunin at adhikain para sa aming kapwa may kapansanan sa Panginoon po. Pastor Jervin, pakidala po ang aming panalangin para po sa bawat isa. At sa Pilipinas natin po na ating naranasang mga krisis. Yes po. Pwede niyo po akong sabayan sa inyong pananalangin or alam ko po na as we go in praying, ang Diyos po ay lagi nakikinig sa atin. Amen. Tayo po manalangin. Father in heaven, we are so blessed and thankful. Thank you for your word that you've given to us. Thank you so much po, Panginoon, na The Blind Unity Official, sa pangunguna ng Sister Mary Ann, ng kanyang mga Panginoon, inilapit po namin sa iyo ang gawain na ito. Lord, through this channel, Lord, use this channel as source and symbol of blessing to reach the lost, to preach your word, Lord. Alam po namin, Panginoon, walang kaya, Lord, ang lahat po ng subscribers and believers, support us, Lord God, ng Panginoon. I pray that your very much to bless them. Lord, kung mga karamdaman, I pray that your glory to heal them in the mighty name of Jesus Christ. I apply the precious blood of Jesus. I speak healing, Lord, sa buhay ng bawat. And Lord God, may you continually strengthen each one of us, Lord God, as we continue to declare your goodness in our lives. Lord, alam po namin na iniingatan mo kami.
Gayon din Yes, po Father yung mga God. tao na mahal namin sa buhay. Sa buhay ni Sister Roxanne, nasa Maldives, Lord God. I pray for your guidance, Hallelujah, for Jesus. your protection, Panginoon, sa buhay niya. Lord, protect her life. Guide her life, Lord. At Yes, lalo Father higit, God. Panginoon, ang kanyang pananampalataya. Lagi po silang, Panginoon, yakapin at ang mga pamilya nila na malayo sa kanila, Panginoon. Maramdaman, Lord, na ang Hallelujah, yes, Lord. sa pamilya ni Sister Mary Ann, sampu ng kanyang sambahayan, I speak blessing and blessing upon their life, Lord God. At Lord, lahat po, Panginoon, ng sumusuporta ng The Blind Unity Officials, pagpalain mga Panginoon, lahat Yes, po Lord. kami, Panginoon, ay may kanya-kanyang kakulangan at limitado po, Panginoon, ang aming magagawa. Kaya po, Lord, dinadalangin namin natin sa iyo upang hindi po kami malimitahan sa aming pananampalataya. Samahan Hallelujah, po kami, yes, Lord. Panginoon, sa lahat ng araw ng aming mga buhay, Lord God. At walang ibang mapupurihan, kundi ikaw lamang. Panginoon Diyos, Yes, God. salamat po, Panginoon, sa gabi ito. We pray, Panginoon, sa aming bansa, sa aming nasyon, Lord God, sa Yes, Lord. pagtaas ng mga bilihin, dulot ng mahal na presyo ng langis. Hallelujah. Panginoon, ang dalayan ko, O Diyos, kapayapaan sa mga anak. Ang Yes, dalayan ko, God. pagpapala sa mga anak mo, gabay at pag-iingat na hindi po maapektuhan ng pangyayari sa kapaligiran ang aming pong pananampalataya bagkus maggamitin mo ito, Lord God, upang lalo pa kami, Panginoon, hanapin ang iyong kalooban. Pagpalain, Hallelujah, yes, Panginoon, Lord. Thank you, ang Lord. bawat isa na sumusubaybay at nakikinig tonight, Lord God, and Lord, bless their life. Bless the desire of your heart, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, Amen. 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 Thank you so Thank you, much, Lord. Pastor Jervin. Purihin po ang Salamat po. Panginoon sa buhay Muli nyo. po ang Panginoon. God bless us all. Yes See you po. next Thursday. See you po next God bless po. Thursday. Shalom, shalom. Thank you po. Yes po, thank you po, Valley of Praise. Thank you, Pastor Jervin. God bless po. God bless Bye-bye. po. Thank you Thank you so po. much. Bye-bye. Okay po, ngayon po ay ating naririnig ang katatapos lamang na pagbabahagi ng banal na salita ng ating Panginoon. Thank you so much sa ating butihing pastor na si Pastor Jervin Enriquez from Valley of Praise. Yan po, na kung saan po ay naging katuwang natin sa ating gawain ng The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang ito. At sana po makakasama po namin ulit kayo next Thursday sa ating next episode. Lord willing, tayo po ay dadako na sa next Thursday ng episode 48. Purihin po ang Panginoon. At lagi pong pinaburan ang gawain natin na ito, hindi lang po para sa ating YouTube channel, kundi para sa mga kapatid natin na gutom at uhaw sa banal na salita ng ating Panginoon. Siyempre, maigi na po yung tayo po ay laging nananabik, hindi lang sa mga material o mga makamundong bagay, kundi sa pananalita or sa banal na salita ng ating Panginoon. At purihin po ang Diyos, nawa po ang ating narinig ay ating matutunan at ipamumuhay natin sa araw-araw ng ating buhay. Mas maigi pong mai-apply po natin ito, hindi lang po pinapalampas sa ating mga tainga, ating pandinig, kundi i-apply po natin sa araw-araw ng ating buhay upang maibahagi natin, makikita po
sa atin ng ating kapwa ang Panginoon sa buhay natin. At tayo po ngayon ay dadako sa ating closing song at pagadalhin po syempre ng inyong abang lingkod na other than. And of course, susunod po nito ang ating The Blind Unity Night Live Devotion outro. At see you po sa ating next episode sa darating na Thursday. Mark your calendar upang di po natin makaligtaan. At syempre, again, sa mga hindi pa natin subscriber, kindly subscribe sa ating YouTube channel, ang The Blind Unity Official. Sa ngalan ng aking mga partners sa The Blind Unity, kami po ay pansamantalang magpapaalam at nagpapasalamat sa inyo palaging pagsubaybay sa ating programang ito. Ang religious program ng The Blind Unity, ang ating night live devotion. Just stand by for our closing song and The Blind Unity outro action. If my people will humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee and humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our
Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken lands. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry and heal our broken land. The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala at kapayapaan. Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban at maipamumuhay natin ang ating mga natutunan. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang The Blind Unity Devotion, live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi. Makiisa sa aming live stream sa The Blind Unity Official YouTube channel. Masusubaybayan niyo rin po ito sa aming The Blind Unity Facebook page. Upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado, paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos. Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon. Dito sa ating The Blind Unity Nightlife Devotion. Nightlife Devotion.
devotion, 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 devotion.